anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ang bawat isa po sa atin ay nananalangin sa Diyos. Kapag kayo ho ay pumupunta sa simbahan ng Quiapo, marahil yan ho ang pangunahing bagay na gusto nyong gawin. Manalangin. Ngunit ano nga ba ang pagkakaintindi natin sa panalangin? Baka kasi ang pagkakaintindi natin sa panalangin ay basta na lamang bigkasin ang mga salita na ating kinabisado. Bagkus ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita o pagbibigkas ng mga salita. Bagkus ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pakikiisa sa Diyos. Kaya nga kapag tayo ay nananalangin, kahit hindi bumubuka ang ating mga bibig, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos dahil tunay tayong nakikiisa sa Kanya. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, may isang taong lumapit sa Panginoon. At anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, turuan mo po kaming manalangin. At ano po ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus? Walang iba, kundi ang panalangin ng Ama namin. Kung titingnan po natin sa mga ebanghelyo, dalawang account ho ng ebanghelyo ang nagpapatungkol kay Jesus na nagtuturo ng panalangin. Saan po yung una? Sa account ho ni San Mateo, na kung saan si Jesus nagpapahayag, nagtuturo sa kaburulan. At ano po yung pangalawa? Yung ebanghelyong ating ibinasa para sa araw na ito. Mula sa ebanghelyo ni San Lucas. At ano ho yung patungkol sa ebanghelyong ating binasa sa araw na ito? Ito ho yung pagkakataon na kung saan sila Jesus at ang kanyang mga apostoles ay papasok sa Jerusalem. At alam naman natin kung anong nangyari sa Jerusalem. Sa Jerusalem, diyan nagpakasakit, namatay si Jesus. Kaya nga marahil ang mga apostoles ng Panginoon nagpaturo ng panalangin sa Panginoon dahil alam nila yung pangamba. Nandoon yung kanilang takot. Pero ano ho yung mga unang salita sa panalangin itinuro ng Panginoon? Ama namin. Dahil alam nila, sa kabila ng takot at pangamba, merong silang Ama
na malalapitan. Merong silang ama na gagabay sa kanila. Kaya nga doon sa panalangin itinuro ng Panginoon, ano ang panalangin nila? Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Mga kapatid, kapag tayo ho ba ay nananalangin ng Ama namin, baka hindi natin naiintindihan yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Baka kasi nakasanayan na lang natin dasalin. Pero napakamakapangyarihan ng panalangin na ito. Bakit? Dahil ipinapaalala po nito sa atin na meron tayong amang nasa langit. At yung amang nasa langit natin, siya nawa ang maghari sa buhay natin. Siya nawa ang magbigay sa atin ng pagpapala. Siya nawa ang maglayo sa atin sa mahigpit na pagsubok. Kaya ho sana mga kapatid, sa pagdasal natin ng Ama namin, nakikiisa tayo sa Diyos Ama. At sa ating pakikiisa sa Diyos Ama, ipinapaalala sa atin na meron tayong Ama na gagabay, na magbibigay sa atin ng pagpapala, na ilalayo tayo sa lahat ng pagsubok. Sana mga kapatid, wag lang nating bigkasin ang mga salitang Ama namin. Bagkus, tingnan natin upang tayo ay patuloy na manalig, manampalataya at magtiwala na meron tayong Diyos na tunay na Ama natin. Amen.